Good morning, church, and happy Sabbath. We'd like to welcome you to our online worship. One thing we have observed is that our worship has expanded beyond the walls of our church, and we are seeing an increase in viewership worldwide. Thank you again for worshiping with us. Be blessed and enjoy the service. Good morning and happy Sabbath. Please join me in singing When We All Get to Heaven, hymn number 633. In Ephesians 6 verse 18, the Bible says we should pray always and present all our supplications and watch thereunto, and we present in perseverance our prayer for all the saints. If there is a time that we need prayer, I'm sure you'll all agree that it is now. As we study this morning, as we enter into our segment of worship and studying the Word, I'm going to invite you to join me in prayer. Shall we pray? Heavenly Father, we thank you for granting us all another day.
Father, we see, in spite of all that is happening, how merciful you've been to us, how loving you have been, how much you've extended your grace towards us, and we thank you, Lord. We ask that you will allow your Holy Spirit to spend some time with us, open our minds, open our thoughts, and Lord, draw us near this morning as we desire to know more about what you have in store for us. In Jesus' name I humbly pray. Amen. Once I stood in the night with my head bowed low in the darkness as black as could be, and my heart felt alone, and I cried, oh Lord, don't hide your face from me. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the grave, and take my hand, let me stand where no one stands alone. Like a king, I may live in a palace so tall, with great riches to call, oh my own. Oh, but I don't know a thing in this whole wide world that's worse than being alone. Hold my hand all the way, every hour, every day, from here to the grave. I know. Take my hand, let me stand where no one stands alone. Take my hand, let me stand where no one stands Stories of the Bible. Jesus' sacrifice. This is Jesus, Heyo! who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms,
and even raised people from the dead. Wahoo! The Jewish leaders and teachers did not like what Jesus was doing or how he claimed to be the Son of God. And so they made a plan to arrest him to get rid of him once and for all. Judas, one of Jesus' disciples, agreed to betray Jesus. Come in. And give him over to the religious leaders for some money. Jesus was in a garden praying, and Judas showed the man who Jesus was. Jesus was arrested and taken to the rulers of the land so that they could decide what to do with him. Jesus was presented before the high council, and they asked him if he was the Messiah, the Savior of the Jews. They asked him if he was claiming to be the Son of God. "You say that I am." And the council was furious, and they shouted that Jesus was guilty and he deserves to die. So they took Jesus before the Roman ruler Pilate, and he heard the case against Jesus. Pilate didn't think that Jesus had done anything wrong. Seems okay to me. They found him to be innocent, so Pilate said that he would punish Jesus and then release him. What? But the crowd kept screaming louder and louder, "Crucify him! We want him dead!" And because of the pressure of the crowd, Pilate turned Jesus over to the Roman soldiers to be crucified. Jesus was hurt and spit on. His clothes were torn and taken from him, and a crown made out of thorns was put on his head. He was beaten so badly that he could barely stand on his own. And then he was forced to carry his cross so far up a mountain that he needed help because he could not do it on his own. Once Jesus made it to the place where he would be crucified, called the Skull, the soldiers around him nailed him to the cross and waited for him to die. While Jesus was hanging on the cross, many people shouted to him, "If you really are the Son of God, save yourself from the cross." But Jesus knew he had to die to forgive his people for their sins. At noon, darkness fell across the whole land. 3 hours later, Jesus took his last breath and finally died. At that very moment, the curtain in the temple that separated the priests from God's holy place tore in two. A soldier watching the whole thing said, "This man truly was the Son of God." Then a righteous man named Joseph came and placed Jesus' body in a tomb. 3 days passed, and it seemed that there was no hope. But very early on Sunday morning, the woman who cared for Jesus went to go visit his body and found that his tomb was empty and that he was no longer there. "Don't be afraid," said an angel. "He is not here. He is risen." At this, the woman remembered that Jesus had told them that he would rise again on the third day. And ran to go tell the disciples what they had seen and heard. Huh? Hey-o! Ah! And then for the next 40 days, Jesus appeared to his disciples and many others and showed them that he was alive and well. He taught them that what he did was the only way that they could be forgiven and be with God forever. For God so loved the world that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Hi everyone, happy Sabbath.
The youth and young adult ministries have been brainstorming ways to stay connected through our online community. Although we are adhering to social distance rules of our community, technology allows us to feel like we're all in the same room. We got 2 recurring events that we will host via Zoom. So a lot of you guys are already familiar with Zoom, but if not, it's really super easy to download and learn. So the first we have is for the youth and young adults. We have our Sabbath School live stream, which we will start every Sabbath right after church service at 12 p.m. And our second event is open to anyone, and we encourage you to invite your friends and family. This would be our AY live stream. We're calling it Sabbath Afternoon Live, and we're doing it every third Sabbath at 3 p.m. starting today. And this program will include music, devotional, as well as interactive games and activities. So we hope to see you soon. Happy Sabbath, family. This is welcome to our house of the family, the Orozco family. Hi. Francisco, me, Vic, Chris, and our dog Princess. We want to thank you and be with you guys for every day as we are, regardless if we're in church or out of church. We are with you guys with spirit, heart, and mind. I hope everybody's safe and God bless you. We love you, everyone. If we not make together, but if it's not here, we do in the heaven. Let's bow our heads. Dear Lord, thank you for this day. Thank you for another blessed day, for protecting us, for not getting this novel coronavirus. Lord, can you watch all over the people that got all these cases, and watch over the people that does not got any cases, but are able to get the cases, and watch over all the people, all the young people that are near these people that got the cases, and helping them, and all the front lines, the policemen, the emergency METs, and all the policemen that's working in the front lines. Thank you for everything you have given us. Thank you for the safe environment that you have and given us before all the virus is happening. Thank you for everything that you have explored us with your glory. Thank you for showing us the good ways to live. Please help the ones in need and help them be safe and healthy while they're out there, while everything bad's happening. Continue to bless and watch over every single one of us. Those who are essentials have to go to work every day, Lord. Continue to bless and watch over everybody that is at home, the pastors, the church members, and everybody else who believes in you. Continue to bless and watch over the homeless, the blind, the sick, and the lost. Amoroso y santísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, en este día te damos gracias porque tú has estado de la mano con nosotros. Estamos bendecidos. Señor, sabemos que esto es momentáneo, pero llegará el momento en que seremos libres de nuevo. Yo sé que esto pasará porque tu gracia es tan grande que nos amas y que nos quieres tener sanos y salvos, Señor, para seguir llevando tu mensaje. Cuídanos, protégenos. Todos los miembros de la iglesia Filipino Church, en cada uno de sus hogares también, Señor, tú puedas estar. El nuevo nacimiento de el nuevo bebé de la iglesia también, Señor. Cuídalo, bendícelo y quédate con nosotros, Señor, hasta cuando tú vengas y podamos morar en las alturas de los cielos contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Hi. Isang magandang gabi sa inyong lahat at ako'y natutuwa na makapiling nyo ngayong gabi sa pamagitan ng isang pagsamba at pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. At bagamat malayo ang aming kinalalagyan ng aking buong pamilya,
ay natutuwa ako na makakasama kayo ngayong gabi dahilan sa inyong paanyaya sa akin para makapaghatid ng salita ng Diyos. At maganda ang inyong tema, may kinalaman sa kung paanong tayo, bawat isa, o kaya ang ating sambahayan, o maging ang buo nating samahan bilang iglesia ng Diyos, na tayo ay magkatipon-tipon at laging lumakad na nararanasan ng presensya ng Diyos sapagkat hindi pwede na tayo ay mapawalay sa Kanya. Lalo pa ngayon na napakahirap ng kalagayan natin ngayon na nandiyan ang epidemya, nandiyan ang pagkasira ng ating ekonomiya. Marami mga tao ang basta nabubuwal at namamatay, inihatid sa hospital, nagiging malala ang kanilang karamdaman. At hindi lang ito nagaganap sa isang lugar, kundi ito ay pambuong sanlibutan. Tayo tuloy ay nangangamba at napupuno ng takot sapagkat hindi natin alam kung ano mangyayari pa sa hinaharap. Wala pang kasiguruhan habang wala pang tiyak na vaccine panlaban sa coronavirus na ngayon ay sumasalanta sa maraming kabuhayan. So sa pagkakataong ito ay ating pag-aralang mabuti kung paanong tayo ay mapapalapit sa Diyos. Tunay na makakasama natin siya, mararanasan natin siya, sapagkat ito ang ating kailangan. Naalala ko nga noong 2015, samantalang 6 na taon pa lamang yung aking kaisa-isahang paboritong apo, si Adi. Tuwan-tuwa siya sapagkat ang sabi niya, mahaba ang kanyang bakasyon. 5 araw na hindi siya papasok sapagkat ang lahat ng eskwelahan sa Metro Manila ay sinarhan. Sa anong dahilan? Mangyari, darating si Pope Francis sa Pilipinas at siya ay lilibot sa ating kapuluan at doon ay kanyang ipapadama ang kanyang presensya bilang leader ng simbahang Katoliko. At alam niyo po, ito ay naganap noong January 15 to 19 kung natatandaan ninyo. Halos 6 na milyong mga tao ang pumila doon sa pinakadadaanan ng motorcade hanggang sa makarating si Pope Francis doon sa Rizal Park upang idaos niya ang kahuli-hulihang misa. At alam nyo, itong Pope Mania na tinatawag ay lumaganap at umapaw o kumalat hindi lamang sa Luneta Park, kundi ito ay umabot sa internet, umabot ito sa telebisyon, sa radio, at ang tao ay hindi magkamayaw sapagkat marami ang natutuwa na ang pinaka-leader ng kanilang simbahan ay dumating. At meron ngang isang kumpanya sa Maynila nakaisip na gumawa ng halos 1 pie na taas ng manika na kung saan naroon ang larawan ni Pope Francis na siya ay nakasalamin. Pati yung mga nagtitinda sa lansangan, mga websites, mga charities ng simbahang Katoliko ay nagbebenta ng mga t-shirt, mga poster, button pins, at gayon din mga lalagyan ng inumin, mga mugs. At nalalaman ko merong isang college professor na siya ay 66 years old. Ang pangalan niya ay Antonin Adlawan. Lumakad siya ng halos 1,000 kilometro sa loob ng 36 na araw patungong Tacloban City upang kanyang makamayan at makaniig si Pope Francis. Sa katunayan nga sa likuran ng kanyang daladalahan ay merong isang pole na nandun ang poster na kanyang wine-welcome si Pope Francis at ang wika niya kung siya ay makaniig niya si Pope Francis kahit sa sandaling yon ay handa na siyang mamatay. Ang isa naman na barangay official hindi nagpahuli sapagkat ang naisip niya kung hindi niya makita ng mukhaan itong si Pope Francis ay para hindi siya mahuli doon sa eksena ay kanyang pinatato ang muka ni Pope Francis sa kanyang hita. Nakita ninyo kung gaano ang bansang Pilipinas, ang mga Filipino, ay ginawa ang lahat para sa gayon ay makita ang dakilang leader na ito at masabi nila na ang kinatawa ng Diyos ay kanilang nakaniig.
Iisa lang naman talaga ang nais sabihin ng mga mamamayang Filipino ng mga pagkakataong iyon, na ang Diyos ay mapalapit sa kanila, at sa pagkakataong si Pope Francis na kumakatawan ay dumating, masasabi nila na sila'y pinagpala na maranasan ang presensya ng Diyos. Kaya nga, itong pangyayaring ito, kung ating papansinin, alam din naman ng Papa na ito ang kagustuhan ng maraming Filipino sa panahong siya ay dumalaw. Kaya ang ginawa po niya, yung 5 araw na kanyang pagbisita ay kanyang ginugol sa pakikihalubilo sa mga mahihirap, sa mga pobre, yung walang halos ikabuhay sa kanilang pamilya. Ito ang kanyang sinamahan. Pagkatapos nagsalita siya ng mahigpit laban sa korupsyon na nagaganap sa pamahalaan. At bakit niya ito binatikos? Sapagkat ito ang isa sa mga ugat kung bakit maraming mamamayang Pilipino ang naghihirap. Pagkatapos dinalo niya yung mga bata na nasa lansangan sapagkat wala silang maayos na tirahan, na sila ay namamalimos doon sa mga kalye upang kanilang ikabuhay. At ito ay binigyan ng pansin ni Pope Francis. At ang isang hindi malilimutan natin na kanyang ginawa ay hindi po siya gumamit noong special na bulletproof na kotse na ipinrovide sa kanya ng pamahalaan, kundi bagkos nagkasya siya doon sa isang masikip na Volkswagen na hindi tinted, hindi bulletproof, na maaari siyang lumapit sa mga tao at siya'y kumaway at ngumiti at ipadama niya ang presensya niya na siyang kumakatawan sa presensya ng Diyos. Pagkatapos naisipan niyang siya ay lumipad patungong Tacloban. Bakit sa Tacloban? Mangyari naroon ang maraming mamamayan na nagdusa sa kapanahunang humahagupit ang malakas na bagyong Yolanda, na kilala naman sa buong daigdig na Typhoon Haiyan, na ito ay sumira noong taong 2013. At makikita sa mga larawan, ang sinuot niya na kapote ay katulad ng manipis na mga kapote ng mga Filipino na nasalanta ng malakas na bagyong ito. Ipinapakilala na hindi siya hiwalay, hindi siya kakaiba, hindi siya natatangi, kundi siya ikapiling ng mga naghihirap na mamamayang Pilipino. So, isa lang ang kanyang mensahe, na ang Diyos ay malapit sa kanyang mga anak, sa mga tao. Ngayon, ang nais ko pong kunin natin dito sa ating nabanggit na mga pangyayaring ito ay yung katotohanan na itinuturo sa banal na kasulatan, na sa totoo lang, hindi na po natin kailangan ng mga poster, hindi na po natin kailangan ng mga manyika, hindi na natin kailangan ng mga button pins o kaya yung mga souvenir, mga t-shirt, para sabihin sa lahat ng mga tao na ang Diyos ay naririto at siya'y malapit. Sapagkat sa banal na kasulatan, kapag katiningnan po natin, lalo na ang mga sulat ni Juan, makikita natin ang isang pambihirang katotohanan. At ito po ang nais kong dalhin sa inyo ngayong gabi para pag-isipan nating mabuti. Lalo na sa panahon na tayo ay puno ng agam-agam. Tayo ay naghihirap, humaharap tayo sa malaking pagsubok. Hindi natin alam kung ano ang ating kahihinatnan. Madilim para sa ating lahat kung ano ang kinabukasan at maging hinaharap ng ating trabaho, ng ating kalusugan, sa lahat ng problemang itong pinagdurusa ng buong sanlibutan. Nais kong idiin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Iisang aklat lamang po ang ating titingnan. At ito'y walang iba kundi ang Ebanghelyo na isinulat ni San Juan. Magpapasimula po ako sa Juan 3:16. Alam ko, ito'y kabisado nating lahat, paborito nating lahat, pero ito ay napakahalaga sapagkat yung mga susunod na mga talata ay magdidiin kung gaano kaganda ang mga salatang ito na pangako ng Diyos at iniaalok sa ating kaloob o regalo para sa ating lahat. Ang nais kong tukuyin ay ang Juan 3:16, John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan,
na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ang sabi po rito? Gayon na lang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam niya mapapahamak tayo. Dahilan sa ating kasalanan, tayong lahat ay nangamamatay at magpapatuloy sa kamatayan kung hindi tayo tatanggap sa kanyang regalo na walang iba kundi si Kristo na anak ng Diyos na namatay sa krus, na ang sino mang tumanggap sa kanya ay maaaring tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ang nais ko pong idein, ano bang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan ito? At kung tatanggapin natin si Kristo, kailan ba natin mararanasan yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan? Madalas ang naiisip natin, buhay na walang hanggan, sa ibang panahon pa yon. Pag namatay ka, pupunta ka sa langit, at kung ikaw ay ligtas, yung buhay na walang hanggan, matitikman mo. Paano kung hindi ka namatay? Yun ang tanong natin. Ano ho? Okay. John chapter 5 verse 24. Juan 5:24. Pakinggan nyo mabuti, ano po? Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Sino nagsasalita? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Anong sabi niya? Ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Ano pong sabi ng ating Panginoong Hesus? Yung dumidinggaw ng kanyang salita, yung ebanghelyo, yung kanyang iniaalok na kaligtasan at pagpapatawad. Pag ito'y tinanggap mo at ikaw ay sumampalataya sa Kanya, at gayon din sa Ama na nagsugo sa Kanya, ang sabi niya ay may buhay na walang hanggan. Hindi niya sinabing magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa malayong hinaharap, kundi sa oras na ikaw ay duminig, sumampalataya kay Kristo, agad-agad, kasalukuyan, meron ka ng buhay na walang hanggan. At ang sabi rito, hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Wow! Napakagandang itinuturo ni Juan na ito ay kanyang napatunayan sapagkat siya ay alagad na naging malapit sa ating Panginoong Hesus. At isinulat niya ito ng merong malalim na pag-unawa at pag-iisip. At ito'y kanyang ibinabahag ngayon ng merong katuwan na anuman ang ating kalagayan kapag si Kristo ay ating tinanggap. Sa oras na yon, sapagkat si Kristo na may dala ng buhay ay ating tinanggap sa ating buhay at ating puso. Ang buhay na regalo ni Kristo, kaagad-agad ay ibinibigay sa atin at ipinararanas sa atin. Hindi ba napakaganda nun? Na ang buhay natin ay buhay na ni Kristo. Ang buhay natin ay buhay na ng Diyos. Kakaiba na yon, sapagkat tayo po ay ipinanganganak sa isang bagong buhay na ito ay kaloob ni Kristo, na pag tinanggap natin si Kristo, yon ay ating mararanasan. Okay, ngayon ipapaliwanag ko po anong relasyon ito sa ating pinag-uusapan na kasama natin ng Diyos. Okay, pakinggan niyo po ang Juan 17:1 hanggang 3. Habang lumalawig tayo sa ating pagbabasa ng aklat o ebanghelyo ni Juan, nakikita natin ang lalim at ganda at ikinatutuwa na mabuting pabalita ng tungkol sa buhay na walang hanggan na nakay Kristo. Okay, babasahin ko po. Juan 17:1 hanggang 3. Ano ba itong buhay na walang hanggan na binabanggit ni San Juan? Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan,
na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo sa makatwid bagay, si Heso Kristo. Ano daw po ang sabi ni Jesus? Ang buhay na walang hanggan? Ang sabi rito, ang makilala ang Diyos na Ama at si Jesus na kanyang sinugo. Alam niyo po, para po sa mga sumulat ng Biblia sa kapanahunan ni Juan, ang ibig sabihin ng makilala ay hindi basta sa isipan lamang. Hindi basta yung sabihin, ipinanganak siya sa Bethlehem, lumaki siya sa Nazareth. Alam ko ang tungkol sa Diyos, siya ay makapangyarihan. Alam ko siya ang lumikha ng langit at ng lupa. Alam ko siya ang tumawag kay Moises, siya nagdala sa Israel sa lupang Kanaan. At pagkatapos, alam ko, siya ang gumawa ng maraming himala sa Biblia. Katulad sa panahon ng baha, iniligtas niya si Noe. O kaya naman sa panahon ni Josue, ay sa magitan lamang ng pag-ihip ng trumpeta, ay bumagsak ang mga pader ng Jericho at ito'y nasakop ng bayan ng Diyos nang hindi gumagamit ng anumang sandata. Well, maring alam ninyo ang kasaysayang yan. Alam nyo ang mga detalye. Pero hindi po yan basta ang ibig sabihin ng makilala ang Diyos. Para sa Biblia, ang makilala ng Diyos ay maranasan ng Diyos. Katulad ng asawa na pagkatapos ng kasal, makapiling mo araw-araw sa paghiga, sa pagtulog, sa pagkain, sa paglalakad, sa pagtatrabaho, sa pagtuturo sa mga bata, sa lahat ng bagay ng iyong ginagawa. Tumatakbo ka, naglalakad ka, o may sakit ka, na-ospital ka, meron kang mabigat na problema. Ang ibig sabihin ng makilala ng Diyos, sa lahat ng sandali, lumalakad ka na kasama ng Diyos, na kumbaga, parang ikaw ay nakarating sa langit, o ang Diyos ay bumaba galing sa langit, at kapiling mo siya sa lahat ng sandali. So, hindi na natin kinakailangang hintayin na dumating ang isang leader ng pananampalataya o relihiyon para sabihin natin, nakasama ko ang Diyos. Hindi. Sapagkat mismong ang Biblia ang nagsasabi na tayo ay kaisa ng Diyos at ang buhay na walang hanggan ang ibig sabihin, maranasan siya araw-araw. At pag naranasan natin siya, alam natin kung sino siya. Kilala natin siya. Naramdaman natin siya. Naramdaman natin ang kanyang pag-ibig. Natikman natin talaga kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan at kung gaano kamahabagin siya para makinig sa ating mga problema. So, binasa na natin yung unang dalawa sa mga talatang nais kong ibahagi sa inyo. Babasahin naman natin yung ikatlo. At ipapakita ko sa inyo na talagang ngayon ay pwede nating maranasan ang pakikiisa ng Diyos. Sabi nga sa Juan 17:20 hanggang 21. Ito actually ay bahagi po ng mahabang panalangin ng ating Panginoong Hesus na kanyang iniwan sa kanyang mga alagad bago po siya hinuli, ipinako sa krus at pagkatapos ay nabuhay na maguli, umakyat sa langit. At ito ang kanyang mga iniwang mahahalagang salita na nababagay para sa atin. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalataya sa akin sa magitan ng kanilang salita. Anong tinutukoy po rito ng ating Panginoong Hesus? Hindi lang yung mga apostol o mga alagad ng kanyang ipinagdarasal, kundi itong mga alagad kung sila'y mangaral ng salita ni Kristo at merong sumampalataya sa kanilang iniaral. Ang sabi ng ating Panginoon, idinadalangin ko rin sila. At ito po ang wika niya sa kanyang panalangin, upang silang lahat ay maging isa. Nagaya mo, Ama, sa akin, at ako ay sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako ay isinugo mo. Sa makatwid sinasabi ng Panginoon, aalis ako, pero nais kong idalangin na Ama, ingatan mo sila para sila'y manatili na nagkakaisa. Silang lahat
sa kani-kanilang samahan. At sila'y hindi lamang magkakaisa sa isa't isa, kundi sa atin din naman, kung papanong tayong dalawa ama ay iisa. At kung ang Diyos at si Jesus ay kasama natin na tayo ay iisa, ibig sabihin, hindi tayo magkakahiwalay. Paniwalaan lang natin ang kanyang salita at mararanasan po natin ito sapagkat maniniwala tayo at mararamdaman natin at matitikman natin kung anong ibig sabihin nun sa araw-araw ng paglakad natin sa ating buhay. At para patunayan ko po ito sa inyo, magkukwento ko sa inyo na ito'y nangyari sa dito sa Amerika. Alam niyo po, ako'y kinuha bilang pastor sa Chicago noong year 2007. Nagtagal po ako ron ng halos 7 taon. Masarap na ang buhay ko ron. Maayos na ang aking pamilya. Si Chiki na kaisa-isahan kong anak na nakasama namin pagpunta ng Amerika ay tapos na sa kanyang pag-aaral bilang nurse at nagsisimula na siya magtrabaho. Sa Makatwid, kampanteng-kampante na kami. Pero ang Diyos ay tinawagan po kami para kami lumipat mula sa Chicago, Illinois, tungo sa Maryland na kasalukuyan namin kinalalagyan ngayon. Ito pong Maryland neto, ito po'y malapit sa White House, Washington, D.C. Yung pinakalugar na yon ay halos 30 minutes. Ngayong itong kasalukuyan naming kinalalagyan. So sa Makatwid ay nandun po ako sa Chicago, Illinois, pero bigla may tumawag sa akin at sinabi, ikaw ba, pastor, ay pwedeng lumipat at maging pastor namin dito sa Beltsville, Maryland? Well, ang sabi ko sa kanya, hindi ako sasagot ng oo, hindi rin ako sasagot ng hindi, sapagkat hindi ako pwede magdesisyon tungkol sa aking ministeryo. Lahat ng bagay ay itatanong ko sa Diyos at Diyos lang ang pwede maglipat sa akin. Kaya kung mamarapatin mo, ipapanalangin ng aking pamilya yan. Okay, binigyan po ako ng panahon. At pagkatapos po, sa madaling sabi, nakipag-usap ako sa Panginoon, sinabi ko sa aking pamilya, at eto ang isang magandang kaganapan. Bibilisan ko na, hindi ko na patatagalin. Pupunta na ako sa pinaka-climax ng aming karanasan. Pagkatapos ng aming panalangin, ay hinintay ko kung ano magiging kasagutan ng Diyos. At meron po akong kaparanaanan ng pagbubukas ng Biblia na randomly, basta bubuksan ko ang Biblia at sinasabi ko sa Panginoon, Panginoon, pwede po ba gamitin mo ang salita mo sa nakaraang panahon para maintindihan ko ang iyong kalooban sa kasalukuyang panahon. Gamitin mo po ang Biblia na magsalita sa akin para maintindihan ko kung anong iyong panukala para sa aking ministeryo at sa aking pamilya sa kasalukuyan. So, binuksan ko po ang Biblia at nabuksan ko po sa Psalm 31. Nagtataka ko, anong ibig sabihin nito? Bakit 31? Kung 23 yun, alam ko. The Lord is my shepherd. Kung yun ay 22, alam ko rin yun. May kinalaman yun sa Messianic prophecies. Kung ito ay 1, 100 o kaya 91, alam ko ang nilalaman nun. Pero 31, anong makikita ko rito? Nung buksan ko po yung Psalm 31 at basahin ko yung kabanata na awit 31, nandun po ang mga salita ng ating Panginoong Hesus. Doon pala galing yung sinabi ng ating tagapagligtas samantalang siya ay nababayubay sa krus na ang wika niya, into thy hands I commit my spirit. Ang sabi ko sa Panginoon, kung ito po ang iyong mensahe sa akin, matagal ko na po ikinumit ang aking sarili. Hindi ako nagdidesisyon nang wala kayong pamatnubay sa akin. So dagdagan niyo po para maintindihan ko. Lilipat ba kami mula sa Chicago, papuntang Maryland? Nagtatrabaho na po ako dito bilang ministro. Ang pupuntahan ko'y pagmiministro din. Bakit kinakailangan kong lumipat? Pero pag ikaw magsabi, Panginoon, gagawin ko. Kahit kami po ay komportable na sa Chicago. Sa Makatwid, kinuha ko ang aklat ng Desire of Ages. Ang sumulat si Ellen G. White. Paborito ko to sapagkat may kinalaman to sa kwento ng buhay at ministeryo at pagkatapos kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus.
So, ang sabi ko, Panginoon, gamitin mo po ang Desire of Ages, bubuksan ko, at gamitin mo ang salita ni Ellen G. White para sabihin sa akin ang iyong kalooban. Sa makatwid, nag-pray ako, nakasara yun, binuksan ko, nang hindi ko sinasadya. At nabuksan po sa chapter 16 ng Desire of Ages. Okay? Ang pamagat ng chapter, in His temple. At ito ang nakasulat. After this, He, Jesus, went down to Capernaum, He and His mother, and His brethren and His disciples. And they continued there not many days. And the Jews' Passover was at hand. And Jesus went up to Jerusalem. In His journey, Jesus joined one of the large companies that were making their way to the capital. Sa makatwid, meron pong 3 sentences sa unang paragraph ng chapter 16 ng Desire of Ages. Tinawag ko po yung anak ko na nurse si Chigi. Sabi ko, Chigi, basahin mo nga ito. Anong mensaheng nakukuha mo rito na itinatanong natin sa Diyos kung tayo ay aalis ng Chicago at pupunta ng Maryland? E di binasa niya. Yung unang sentence pa lang. After this, He went down to Capernaum, He and His mother, and His brethren and His disciples. And they continued there not many days. Sabi niya pa, si Jesus kasama ang kanyang mga lagad, lalo na ang kanyang pamilya, ang kanyang ina, nagbiyahe. Aba, ang ibig po sabihin yan, aalis tayo ng Chicago, pupunta tayo ng Maryland. Yun pala ang nakuha mo. O nga naman, may katwiran. Kung tayo kapamilya ni Jesus at tayo alagad ni Kristo, sasama tayo kung saan siya pupunta. Bibiyahe siya, di bibiyahe tayo. Ngayon, binasa ko po yung ikalawa na sentence. And the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. Sabi ko, Chigi, hindi mo ba napansin kung saan pumunta si Jesus? Jerusalem. Ang Jerusalem, ang religious center ng kanyang kapanahunan ng mga Hudyo dahil nandun yung Temple of Jerusalem. Yung pupuntahan nating Maryland, yan ang religious center ng mga Seventh-day Adventist. Kasi doon sa simbahan na nag-iimbita sa akin ay 15 minutes away lamang po patungo sa General Conference of the Seventh-day Adventist. Ito ang pinaka-Vatican headquarters, world headquarters ng buong Seventh-day Adventist Church. Wow! Religious center na pinupuntahan ng mga Seventh-day Adventist kapag gusto nilang dumalaw sa Maryland. At pagkatapos ng sabi ko pa, ang Jerusalem, ang pinaka-political center nung panahon ni Jesus. Bakit kamo? Sapagkat sa Jerusalem, doon nagmi-meeting ang Sanhedrin na religious and political body o council ng mga Hudyo. At ang sabi ko, Chiki, hindi mo ba napansin? Ang pupuntahan natin ay 30 minutes away from the political center ng Amerika. Dahil 30 minutes away ay ang White House, ang Capitol ng Amerika, ang Washington, D.C. Wow! Mukha nga sinasabi ng Diyos, kinakailangan tayo magbiyahe. At umalis ng Chicago patungong Maryland. Pero ang aking misis, alam niyo po, si Miss Baldovino, mahilig mag-research. Hindi ako nagre-research sa kung anong church na dapat kong lipatan. Kasi baka ako ma-prejudice. Ayoko magdesisyon sang-ayon sa gusto ko. Kaya pangit yung simbahan, kaya mahirap yung simbahan, kaya ito ay malaking trabaho. Tatanggapin ko kung ito ang iniuutos ng Diyos. Pero si Mrs. excited siyang i-research. At may na-discover siyang isang bagay sa church na yan. Kaya, binasa niya yung ikatlo na sentence. In this journey, Jesus joined one of the large companies that were making their way to the capital. Yun po ang nabasa niya. Yung una, si Chiki nakabasa. Yung ikalawang sentence, ako nakabasa. Yung ikatlo, si Mrs. po ang nakabasa. At siya ay nagsabi, Papa, yung simbahang nag-iimbita sa atin, hindi mo alam, ang pangalan niyan ay Filipino-American Capital Seventh-day
Adventist Church. Nandun yung clue sa ikatlong sentence. In this journey, Jesus joined one of the large companies that were making their way to the capital. Alam niyo po, yung libro ng Desire of Ages, yan po ay merong 800 pages. Ni-research ko, ilang beses ginamit ni Ellen G. White yung salitang capital. Alam niyo po kung ilang beses? 4 na beses. At ang Diyos eksakto, binuksan niya ang page para sabihin sa amin, magbiyahe kayo sa religious center and political center ng panahon ninyo. At ang simbahan pupuntahan ninyo, walang iba kundi Capital, Filipino, American, Capital, Seventh-day Adventist Church. Alam niyo po, kagadagan, inipon ko yung aking pamilya. Nagdasal po kami at nagpasalamat kami. At kami po ay nagpuri sa Kanya sapagkat hindi ko kalain sa magitan ng Desire of Ages. Maliwanag na Kanyang iutos. Bibiyahe kayo, yan na nga. Ngayon, hindi pa ho ako tapos. Ito na ho, pinakamaganda. Meron po kayong smartphone, ano? Okay, alam niyo paggamit ng smartphone. Ito na po ngayon. Tatawag na ako doon sa simbahan at saka sa opisina para ako'y magpa-interview. Isipin nyo, mag-i-interview, ibig sabihin, hindi pa sigurado trabaho ko. Checken pa nila kung kwalipikado ako. Pero nagdesisyon ako, iiwan ko ang aking trabaho, magre-resign ako, magiging jobless ako, pupunta ako sa Maryland, hindi sigurado yung aking pupuntahang imbitasyon, kung ako'y matatanggap o hindi. Pero sapagkat utos ng Diyos, ay sinabi kong susundin ko kung ano ang kanyang ibig. Hindi ko alam. Ito po palang si Mrs. nagdududa. Hindi siya makapaniwala na yung paraang ginagamit ko para makipag-usap sa Diyos ay talagang totoo. Baka ito'y tsamba lamang. Alam niyo po ang ginawa ng aking Mrs.? Ang ginawa niya, wala akong kamalay-malay. Nasa kusina ako, samantalang siya nandun sa aming bedroom. Ang ginawa po niya, binuksan niya ang kanyang cellphone. At pagkatapos, tiningnan niya yung Bible app. Ito po, yung Bible app. Oops. Teka, may pumasok Yun. Bible app. Binuksan niya yung Bible app. Ayan. Holy Bible. At siya po ay nag-eksperimento. At ang sabi niya sa Diyos, Panginoon, ibig ko kung ano ang ginagawa mong pakikipag-usap kay pastor, ay iparanas mo sa akin. Kaya nga magsalita ka sa magitan ng Bible app na ito, kung ibig mo na kami ay umalis ng Chicago at pumunta ng Maryland. So binuksan po niya ang Bible app. Ilang libro meron ang Bible? 66. Old Testament, 39. New Testament, 27. Alam niyo po ang ginawa niya? Binuksan niya sa Old Testament, ilang books? 39. At sabi niya, Lord, magsalita ka po sa akin. So, pumikit siya, nag-pray siya, at ginalaw niya. Ini-scroll niya, up and down. At pagkatapos, hindi siya tumitingin. Nakasara ang kanyang mga mata. Kanya pong pinindot kung anong Biblia, anong aklat sa Biblia ang tatama niya. Alam niyo po ang tinamaan niya? Book of Judges. Book of Judges. Pag tiningnan niyo ang Book of Judges, meron po itong 21 chapters. So gusto niyang malaman, saan chapter magsasalita ang Diyos? Pumikit siya, nagdasal siya, ginalaw niya ang kanyang daliri, at pagkatapos kanyang pinindot sa magitan ng pagtap doon sa cellphone niya. Ang tinamaan niya ay chapter 18 ng Book of Judges. Ang bilang ng mga talata sa chapter 18 ay 31. Hindi niya alam anong verses ang gagamitin ng Diyos para magsalita sa kanya. Sa makatwid, pumikit uli siya, nagdasal siya, ginalaw niya. Ito po, gumagalaw. At pagkatapos kanyang tinap ang kanyang cellphone, bigla hong nag-green, nag-highlight ng kulay green ang dalawang verses sa Judges chapter 18. Alam niyo po kung ano sinasabi? Ng Judges 18,
5 and 6. Yun po ang biglang nagberde. Babasahin ko po sa inyo. Ito po ang sabi. Hindi po ako makapaniwala na ito'y nangyari at pinatulan ng Diyos ang pagiging skeptical ni Mrs. Yung pagkakaroon niya ng pag-aalinlangan. Ito po ang sabi. And they said to him, ibig sabihin merong mag-asawa, sinabi sa isang pare. And they said to him, Inquire of God, we pray thee, that we may know whether the journey on which we are setting out will succeed. And the priest said to them, Go in peace. The journey on which you go is under the eye of the Lord. Wow! Merong mag-asawa nagtatanong sa pare. At ang sabi ng mag-asawa, itanong mo nga sa Panginoon kung itong magiging biyahe namin ay karapat-dapat at magiging matagumpay. At sumagot yung pare, sinabi sa kanila, Humayo kayo ng may kapayapaan, sapagkat ang inyong biyahe ay pagpapalain ng Diyos at ang mga mata niya ay nagbabantay sa inyo. Napakaliwanag. Kaya po si Mrs. sa kanyang pag-aalinlangan, bigla siyang umiyak at siya'y nagsisi. Napasigaw at ako naman galing sa kusina. Napatakbo ako ng hagdanan at nakita ko umiiyak siya. Hawak niya ang kanyang cellphone. Lumuluha sapagkat hindi niya akalain na patulan siya ng Diyos at maranasan niya ang tunay na pagsagot ng Diyos na diretsahan na sinasabi, iniuutos ko sa inyo, lumipat kayo ng Chicago, pumunta kayo ng Maryland, at huwag kayo mag-alala, ako ang bahala sa inyo. Saka ako na sa inyo ikukwento ang ibang mga sumunod, pero ito po ang nais kong idiin sa inyo. Huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alinlangan. Itong theme na Together with God, makatotohanan ito. At sinabi ng Panginoong Hesus, tayo ay kaisa niya at kaisa ng Ama. Pagpalain kayo ng may kapal. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, napakabuti niyo. Salamat. Kayo'y buhay at ang lahat ng iyong salita mapanghahawakan at kami hindi niyo pababayaan. Lalo na sa panahong ito ng epidemya ng coronavirus. O Diyos, sana pa ay dumating na ang katapusan ng lahat ng paghihirap na ito. At sa gitna ng kahirapang ito, makapagbigay kalwalatian kami sa inyo sa magitan ng pananampalataya at pagtulong sa aming kapwa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest,
Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Hello there, happy Sabbath! I want to show you something that we are all very familiar with. This is an ATM card and an automated teller machine. I made this a few weeks ago, and you can use this as a coin bank. This is how it works. You deposit your coins here at the top. Whenever you need it, you can just get your card and slide it here. And then you can receive your coin here in this hole. I'll show you. So here is my coin. I'm going to put it at the top. Pretend I need it now. So I'm gonna get my card and slide it inside. There's my coin. You know what? Money. It can buy material things. That's why I want lots of it. Even Mommy, she said she loves money. She's always happy whenever it's Daddy's payday. But God said in Hebrews 13 verse 5, keep your lives free from love of money and be content with what you have. For God will never leave you nor forsake you. And in verse 16, do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God. I know it can be hard to share, especially when you only have one of something. But when we love Jesus, we return what is His in the form of tithes, and we share our blessings as offerings. When we give and share what we have, we feel happier and even feel richer than we did before. And most of all, we make Jesus happy.